start with this. The doctrine of resurrection po of Christ is the foundation of the Christian faith, no? Di ko alam kung may mga engineer, architects ba dito, pero sa pagpapatayo ng building, bahay, or any infrastructures, no, napaka-importante ang foundation. Tama po ba? Magugulat ka, bakit ang tagal walang nangyayari? Kasi inaayos yung pundasyon eh. Pero makikita mo na, kasi doon mo makikita kung matibay ba, okay, yung alin, no? Yung isang building o isang bahay, kung maganda ang pagkakagawa sa foundation. Same true with Christianity. Alam ba na ang Christian faith, ang foundation nito ay ang doctrine of the resurrection of Christ. December, we celebrate the birth of Jesus. Tama ba? Mahalaga yun kasi isinilang ang tagapagligtas. Okay? Sineselebrate din natin ang kanyang, ang kanyang buhay. Ha? Ano pa, sineselebrate din natin ang kanyang pagkamatay. No? Kailan ba yung namatay si Christ? Friday, tama? Good Friday. Malungkot ang lahat. Meron bang kumain ba kayo ng puro gulay lang? Huwag muna tayong kakain ng karne ngayon, di ba? Minsan, ganun, di ba? Yung mga paniniwala natin. Okay. Pero alam nyo ba na ang pinakapundasyon ng lahat ay ang muling pagkabuhay ni Jesucristo? 104 times, it was mentioned in the New Testament. Sa Bible po, pag may inuulit, 2-3 beses importante. Pero dito, 104 times binanggit ang resurrection ni Jesus. Bukang bibig ito ng mga disciples ng Panginoon. So, Christianity lang po ang may living o buhay na founder. Halos lahat, di ba, ng ibang mga paniniwala, patay na ang kanilang founder. But the Christianity po, ang founder nito ay nananatiling buhay hanggang ngayon. Si Buddha, patay na po. Si Mohammed ay patay na rin. Si Marx ay patay na. Alam nyo ba, di ba tuwing ganito po, nagkakaroon ng Holy Week, meron tayong natawag na bisita iglesia, tama po ba? Kakaroon ng celebration or pinapasyalan yung mga heritage, mga lugar, di ba? Especially mga simbahan. Kasi ang gaganda nga naman, no, mga simbahan, anong bansa na yung yung kakaiba yung pagkakagawa ng simbahan nila? Yung parang, alam niyo po ba yun? Yung sa ibang bansa yun eh, meron yung, sige, wag na natin problemahin yun, no? Dito nga lang sa Manawag, di ba, pinapasyalan po ang Lady of Manawag kasi ang ganda ng structure. Di ba, nung nagulat ako, nung nag-ano ako dyan, no, kasi dati nag-photo video po ako. Cross pala yung simbahan, no? Alam niyo ba yun? Nagulat ako, cross pala. Sabi ko, ganda ng architecture, no, at pagpapagawa. Pero alam niyo ba, na ang pinagmamalaking glory ng Christianity ay hindi malalaking simbahan, kundi walang laman na libingan? Kung akala ninyo ang pinagmamalaki ng Christianity ay magaganda at magagarbong simbahan, hindi po, kundi ang walang laman na libingan. Ito ang pinaka-pinagmamalaki ng Christianity. Ngayon, magugulat kayo kasi maraming theory na lumabas sa resurrection ni Christ to disprove na siya ay muling nabuhay. Gusto natin pag-aralan? Unang-una, ang fraud theory. Kaya hindi totoong may nangyaring pagkabuhay. Scam lang daw yun. Okay, so yan yung unang theory. Pangalawa, ang swoon theory. Nahimatay lang daw ang Panginoon. Hindi siya pinatay ng mga sundalo at nilagay sa malamig na libingan na may spices kaya nakarecover din siya. So, hindi na totoo siyang namatay. Okay, nahimatay lang daw. May ganun pala, no? Pangatlo ay ang hallucination theory. O kaya naman sabik na sabik makita ang mga disipulo ni Kristo. Kaya nag-imagine na lang sila na muling nabuhay si Christ. Na-try nyo ba yung mga ganun minsan? Actually, nakikita ko madalas to sa KMJS, di ba? Di umano, nabuhay ang kanyang kapatid, di ba? KMJS na yan. Mga ganyan, ba? Pero magugulat ka kasi nakita sa CCTV, aso lang pala. Ay, mga ganun, di ba? Akala mo kung ano na yung nakita nila, pero may nakikita ako dito. Di ba sabi ni no? Sino na ba yan? Oo, no? May nararamdaman ako dyan. Ganyan sila, no? Yung iba naman ay ghost theory. Kaya pag sinabing ghost theory, nakakita lang daw sila ng multo at akala nila si Jesucristo yun. Grabe, totoo nga, no? Multong nakaputi kasi nagliliwanag daw siya, no? Okay, yung meron yung nakita ko sa Facebook, takot na takot sila, yung pala meron lang nagsampay na kulay puti, di ba? Si ate ba naman, nagsampay ng puti gabing-gabi, no? Takot yung mga tao. At last but not the least ay ang myth theory. Yan, kakakasal lang dati ni Ate Myth. Hindi pala, no? Myth theory, ibig sabihin,
Ito daw ay kwento lamang na naipasa from generation to generation ng mga matatanda. Okay, so ito yung mga theory. Pag sinabi naman theory ay chismis, no? Hindi siya, walang katotohanan, walang basihan. Pero ang tanong, ano ba talaga ang totoo sa pagkabuhay ni Kristo? Okay? Ano bang epekto nito sa sangkatauhan at sa paghahanap natin ng katotohanan? Ngayong umaga, pag-usapan natin ang pinakamagandang at pinakamatinding recorded miracle na nagdulot ng change sa course ng history of mankind. Are you excited? And that's the resurrection of Christ. So pag-uusapan po natin sa oras pong yan. But before anything else, okay lang ba? Samahan niyo akong magbasa ng salita ng Diyos. Ako mauna, susunod po kayo. When Mark 16 verse 1 to 8. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise. So kakatapos lang daw nagpakita ng araw. They were on their way to the tomb, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Next po, let's read. Verse 6, don't be alarmed. He said, you are looking for Jesus the Nazarene who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go tell his disciples and Peter. Kasi si Peter, sabi niya, hindi ako maniniwalang buhay yan hanggat di ko na ilalagay yung kamay ko dun sa butas ng kamay. So he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. Next, last verse. Amen. So pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Lord, marami po salamat sa oras na ito. Pinagsama mo kami at maraming salamat din kasi marami sa amin dito. Lord, nagsiuwian kami na may time kami para makapag-celebrate, Lord, ng Holy Week with our families. Pero salamat, Lord, kasi ang pinaka-importante ay hindi pamilya sa Holy Week, kundi ang pagkabuhay mong muli. Lord, thank you kasi na-celebrate namin pagkamatay mo, yung buhay mo, pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang muli mong pagkabuhay. Dalangin po namin, maintindihan namin ang mensahe ng resurrection at magdala sa amin ng isang victorious na buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let me share with you the 4 wonderful messages from the resurrection. So meron pong 4 na pinaka-importanting mensahe ng pagkabuhay ni Kristo. Number 1 is don't be alarmed. So yung mga don't be alarmed. Yan. Sino pong mahilig dito mag-alarm? Tapos hindi ka gumigising. At try mo na yon. May mga iba, for example, gigising ng alas 6, magpaparing na yan, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, pero gigising 9. Tama ba? Okay, pero walang kinalaman yung sa pag-uusapan natin. So do not be alarmed. He said, alam niyo ba that the greatest message of the devil, that killed many people today is the message of fear. Okay? Ang mensahe ng takot. Kaya sinasabi nga ng Bible that fear is not from God. Sino po dito na COVID nung COVID? Pwede mo nang aminin. Dati di tayo nag-aamin, di ba? Wala ka nang nalalasan, di ka pa rin umaamin. Malalaman na lang namin na mayroong nararamdaman pag hindi ka lumalabas ng bahay. Tama ba? Okay lang ba kayo? Pero alam niyo po ba, sa pag-aaral ko, mas marami palang namatay sa takot kaysa sa COVID nung COVID. Nung pandemic, mas maraming namatay sa takot kaysa sa COVID. Wala nang nalalasahan, feeling niya may COVID na siya. Alam mo ganyan siya, takot na takot hanggang sa mamamatay na sila. Tama ba? At nakakatakot po ang takot. Kaya nga, fear is the most effective stronghold of Satan to mankind. It is the most effective entry point na para makapasok ang demonyo sa buhay ng tao. Kaya tinan mo, pag nagkakaroon ng sakit tayo, ano nangyayari? Unang-una, natatakot tayo. Ayaw mong mag-hospital, hindi, huwag mo na sasabihin, okay lang ako. Diba? Minsan ganun tayo, no? Kasi kaya pala, yun ang pinaka-effective, no, na entry point niya kapag natatakot ang tao. Nangyayari sa inyo yan. Nangyayari sa akin yan, sa pamilya ko. And the greatest weapon, listen, the greatest weapon to combat the fear of the devil is the fear of God.
Kaya pala napakalino ng Diyos, sinabi niya, matakot kayo sa akin. Hindi sinabi, matakot kayo sa ganito. Kaya hindi, matakot kayo sa Diyos. Okay? Kaya ang unang message from this text about the resurrection of Christ is don't be alarmed. Kasi fear makes you believe on things not existing. Naniniwala ka sa isang bagay na hindi naman totoo at hindi naman mangyayari. Nag-a-anticipate ka sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Tama ba? Yung iba naman, kaka-search nyo kasi sa Google. Minsan pag may nararamdaman, ganun ba kayo ngayon? Ay, pambira, dahil sa AI ngayon, di ba? Ala, feeling ko, ang dami ng nurses ngayon. Ang dami ng mga doktor ngayon, kaka-search natin, di ba? Ala, takot na takot ka na. Ala, baka kung ano nangyari dito. Tapos, so, nagpa-check up ka, mas simple lang pala yung sakit na meron ka. Tama ba? Fear controls your thoughts, emotions. It weakens our body. Kapag may takot pala tayo, humihina ang katawan at inaalaw ang sakit, no, na effectively i-control ang buhay natin. Are you here? So lumalabas that fear is the authority of Satan that paralyzes the will of God over your life. Kaya alam mo, kung meron kang takot, hindi mangyayari ang plano ni Lord sa buhay mo. Pero kung gusto mo mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo, dapat matakot ka lang sa Kanya. Di ba? Pag natatakot ka sa sitwasyon mo, natatakot ka sa sakit mo, natatakot ka sa mga nangyayari sa buhay mo, sa mga tao, walang mangyayari sa buhay mo. Gusto ko malaman po ninyo na ang unang mensahe ng resurrection, sabi mo nga sa katabi mo, ag ka natatakot. Hindi ko alam kasi anong pinagdaanan ninyo eh. Maybe some of you, may challenge. Sinilay kanina, di ba? May challenge yung family nila. Di ba? Even tayo, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, sa work, sa business, or hindi ko alam kung ano yan. But let me tell you this, ang unang mensahe ng resurrection na sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, huwag kang matatakot. Huwag kang mababalisa, huwag bibigay, huwag bibitaw. Amen? Sabi mo nga dyan, don't be alarmed. Huwag kang matataranta, di ba? Kung hindi nakakatulong ang takot, bakit tayo nag-i-invest dito? Diba? Wala na nga naitutulong ang takot, takot na takot ka pa rin. Are you here? At kung gumanda ang buhay sa pagtitiwala sa Diyos, bakit hindi ka mag-invest more dito? Sino po dito nagtiwala ka kay Lord na wala yung takot? Nagkaroon ng faith, di ba? Nagkaroon ng saya, nagbalik yung joy. Nakita ko po, walang tao na nawala ang takot at nanampalataya sa Diyos na hindi gumanda ang buhay. Lahat ay nakaranas ng himala. Again, sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot, ha? O, kahit nakakatakot ako, sabi mo, huwag kang matakot. Amen? Huwag tayong matakot. Di ko alam ano yung mga bagay, di ba, nag-infiltrate ng fear inside of us. But God is telling you now, nak, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa babayarin mo. God will provide for you. Huwag kang matakot sa situation mo. Makakaalis ka rin dyan. Mapagtatagumpayan mo yan. Amen? Huwag kang matakot sa mga tao, di ba, na pilit gusto kang sirain. Hindi. Meron tayong Diyos na buhay. Are you here? Again, huwag kang matakot. Sabi nga, huwag kang matakot, sumay. Iba pala yan, no? Pangalawa na mensahe po is, are you looking for Jesus the Nazarene who was crucified? So you are looking for Jesus the Nazarene who was crucified. Tanong, to whom are you looking for? Problema natin sa panahon natin ngayon, dami natin Jesus eh. Okay? Dami nating Savior, dami nating tagapagligtas. Alam mo, klinaro ng angel, sino ang hinahanap nila? Minsan kasi kapag nag-a-arise ang pangangailangan natin, emergency, ibang Jesus ang hinahanap natin. Ibang Savior, ibang tagapagligtas. Minsan mas takot tayo sa tao, sa magulang kaysa sa Panginoon. Mas ginagalang ang boss kaysa sa Panginoon. At minsan mas nagtitiwala tayo sa tao kaysa sa Panginoon. Tanong po, sino bang Jesus mo? Lagi nga sinasabi ni Bishop Manny, hindi tayo Diyos, extra Diyos lang. Haba? Ibig sabihin, may iisang tagapagligtas. Pwedeng gumamit ang Lord ng tao na makakatulong. Pero higit sa lahat, ang Diyos ang tagapagligtas natin. Sumagot ang anghel, Jesus the Nazarene who was crucified.
Si Jesus na Nazareno na minasakar, kinatay at hindi binigyan ng awa at habag at pag-ibig at pagkakataon na nilapastangan, pinahirapan, sinaktan, inusig at tinuring na kriminal. Si Jesus na nag-suffer, si Jesus pa rin ang namatay, siya pa rin ang nilibing at siya lang ang nabuhay na muli. Kaya naman hanapin natin si Jesus, hindi kung sino-sino. Minsan pag may problema tayo, search mo na kagad sino yung mga bagong uwi sa Pilipinas. Sino yung mga kakatapos sumahod ng mga kapatid mo. Minsan ganun tayo. There's this tendency, di ba, na humanap tayo ng mga tagapagligtas natin. Well, tao lang naman tayo, pero the message of resurrection is, uy, wait lang, kung sino-sino sinachat mo, chat mo muna ako. Lapit ka muna sa akin. Baka magugulat ka, yung sagot pala, matagal nang sinagot ni Lord. Yung pangangailangan mo pala, matagal nang sinagot ni Lord, kaso hindi ka lumalapit sa tamang tao eh. Hindi ka tumatlapit sa Diyos. O sabihin mo nga sa katabi mo, hanapin mo si Jesus. Yan. Kasi chat ka ng chat sa akin eh. Sabi mo sa tabi, huwag kang chat ng chat sa akin, kay Lord ka lumapit. Amen? Okay lang ba kayo? Parang mo sinabi sa katabi mo yan. Pagkatabi mo yung asawa mo, hindi akong tagapagligtas, si Lord lang. Amen? Pangatlo, He has risen. Kami mga, He has risen. Okay? He has risen. Ganda ng word, no? Risen. Okay. Nabuhay siyang muli. What a good news. Actually, it was fully confirmed that Christ is dead. Kanina, di ba, pinag-usapan natin yung mga theories na hindi siya namatay. Pero alam mo ba that historically at medically proven na namatay si Jesus? Gusto niyo i-prove ko yun sa inyo? Gusto niyo? The body suffered, the lungs collapsed, the heart experienced a massive cardiac arrest. Jesus died. I'll prove it to you. John 19:31-37. But when they came to Jesus and found that He was already dead, they did not break His legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Alam mo, based sa medical pala, pag may nakita kang ganyan, yung nagsama ang dugo at sumabog ang puso talaga niyan eh. Grabe talagang sobrang grabe nangyari kay Jesus Christ. Okay? And the man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you may also believe. So confirm na talagang namatay siya at hindi nahimatay lang. Ba? Jesus was buried, but Jesus rose from the dead. Ang tanong ko po sa inyo, listen to me, kung ang pinakamahirap mangyari ay mabuhay, pero nagawa ng Diyos, ano pa kaya yung pinakamadali sa Kanya? Kung yung patay na buhay niya, yung finances mo pa kaya, hindi niya kayang buhayin? Yung sakit mo kaya, hindi kanya kayang pagalingin? Are you here? Because Jesus resurrected from the dead. I want you to receive this. Magugulat ka, cancer can turn into health. Sorrow can turn into joy. Ang lungkot mo, pero magugulat ka, makaka-experience ka ng kakaibang saya. Depression can turn into victory. And separation can turn into reunion. Lord, hindi sila masaya, Lord. Ayaw niyo yun? Lumalabas that nothing is impossible with God. Come on, pinakamalakas na palakpak sa Lord. Grabe naman yun. Nakakita na ba kayo ng Ako nakakita na ako, patay na ako, nabuhay. Pero yung patay na na tao nabuhay, pambira, di pa ako nakakita ng ganun. Grabe, for 3 days. Number 4 na message, and this is the last, that He is not here. Parang ang lungkot, parang negative naman yan, Rev. Magugulat ka, explain natin mamaya. He is not here. See the place where they laid Him. This is not a simple statement. Parang ang negative, tama ba? Wala siya dito. May mga ganun ba? Yung may mga dumating na order, ay ma'am, wala po siya dito, ma'am. Ay, malungkot yun sa isang delivery rider, di ba? But this is a positive statement, di ba? Na para siyang most encouraging message that the person will get from another person. Listen to me. It's like the doctor is saying, ma'am,
Grabe, the cancer is no longer here. Nakailang check na kami, hindi na namin mahanap nasaan yung cancer. Na parang sinasabi ng news, the Chinese vessel is no longer to be seen in West Philippine Sea. Wala na sila. Parang sinasabi ng bangko, wala na po kayong utang, ma'am. Someone paid for it. Ha? Okay lang ba kayo? Sinabi ng angel, He is not here. Tanong, sinong bumuhay sa kanya? Acts 2:24, but God raised him from, sinong bumuhay? God. Freeing from the agony of death because it was impossible for death to keep its hold on him. Alam ba na hindi kaya ng kamatayan na tumagal sa Panginoon Diyos? Resurrection is the greatest power in the world. Ngayon po, ngayong eleksyon, grabe, the people will do everything they can, gagastos, gagawin ng lahat para manalo, para makuha ang posisyon, ang kapangyarihan. Tama po ba? Iba kasi, pag nasa position ka, malakas ka eh. Tama? Iba yung power na dala yun. Pero alam mo ba, yung mga nasa posisyon na yan, pag tinatok sila ng kamatayan, pwede silang mamatay anytime. But if there is very powerful, greatest power in the world, that's the resurrection power. Kaya nga sa pelikula, sa Marvel, ang gustong-gusto ko si Deadpool. Sino pa? Si Wolverine. Pinagsama sila sa isang pelikula. Bakit sinaksak mo, buhay pa rin? Si Deadpool, pinutol na yung kalahati. Tumubo yung malilit na paa. Grabe naman nun. Diba? The resurrection, yung di ka mamamatay, that's the greatest power. Sinong gusto ganun yung buhay po ninyo? Okay lang ba kayo? Parang kayo patay po, no? Nasa Resurrection Sunday tayo, di ba? Di ba yung mga pusa, may mga ganun, di ba yung pusa? Pero sabi nila ang pusa, ilan ang buhay ng pusa? Siyam. May nakita ko, nadaanan, wala na eh. Isa lang pala, no? Pero kasabihan lang naman natin yun, no? So, pag samasamahin mo pa ang kapangyarihan ng lahat ng nuclear power at weapons ng Amerika, Russia at China, wala ito sa katiting ng power meron ng Diyos Ama. Tawag po natin dyan ay creative and resurrection power. Siya lang naman ang nag-create ang buong mundo at hindi niya lang kayang i-create pero kaya niya muling buhayin yung mga patay na. Alam mo, magugulat ka? Because of resurrections, actually ngayon, magugulat ka, may mga muling bubuhay ng Lord na pangarap sa iyo na matagal nang namatay. Dahil sa problema, dahil sa pandemic, dahil sa mga pinagdaanan nyo sa buhay, parang di na mangyayari ito, muli itong bubuhay ng Panginoon Diyos. Paano nabuhay si Christ? Nakakagulat kasi isang massive cardiac arrest ang tuluyang nagpahinto ng buhay niya. Anong medicine at sinong surgeon ang kayang bumuhay sa puso na hindi functional for 3 days? 3 days, hindi na nagfa-function. Sinong surgeon ang may ability na magbigay ng internal organs ng isang patay sa loob ng 3 days. Paano nangyari yun? Sisira na yung mga nasa loob niya, pero binuhay ng Panginoon Diyos. Alam niyo ba na mag-uumpisa ang decomposition ng tao sa loob ng 4 days? Unti-unti na magugulat ka na, mangangamoy na yan, di ba, masisira na yung katawan niya, kaya ang ginagawa sa patay, nilalagyan ng formalin, tama po ba? Para magmukha siyang okay pa, ano? So, kaya nga nung time na yon, ang ginawa ng mga babae, napapasyal sa tomb ni Christ, nagdala na sila ng mga spices para ilagay sa katawan ni Christ para hindi siya masira. Pero nagulat sila kasi nung dumating sila doon, wala silang dinat ng patay. Kasi buhay pala ang Panginoon Diyos. God raised Him from the dead at binuhay siya ng kapangyarihan ng Ama. Sabi nila sa kanila, He is not here. He is again walking, running. Hinahanap niya kayo. He is again ready to teach you. He will again commune, dine, love, smile. Because He is not here because He is alive. Amen? Lumalabas na ang Diyos natin na hindi Diyos ng mga patay, pero Diyos ng mga buhay. Okay lang ba kayo? Parang kahit anong sabihin kong buhay dito, parang mukhang patay pa rin yung amen natin. Tama ba? Jesus is not dead. But He is alive.
Grabe naman yan. Ngayon, ano ngayon ang results ng resurrection ni Jesus? Are you excited? First result, dahil si Jesus ay na-resurrect, lumalabas that it proves the existence of God. So lumalabas na totoong may Diyos. Sinagot nito ang tanong at matagal ng tanong, totoo ba ang Diyos? Sabi nga ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Grabe naman si Gary B, no? Natutulog daw. No? Maybe ganun naisip natin, totoo ba talaga ang Diyos? If there is no God, how did Christ rise from the dead? At kaya siya nabuhay dahil totoong may Diyos. Acts 2:24, but God raised Him from the dead. Pangalawa, anong results ng resurrection ni Jesus? Hindi lang na-prove yung existent, but pangalawa, it proves that Jesus is the true God. Wala nang iba. Romans 1:4, and through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Kung hindi totoong Diyos si Jesus, dapat hindi na siya binuhay ng Ama. Pero dahil siya ay Diyos, siya ay muling binuhay. Gusto ko malaman na you are in the right place, in the right belief, in the right religion, because Jesus is alive and Jesus is the true God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, we will also be resurrected. Grabe naman yan. Alam mo, siyempre, totoo yun, ang buhay natin sa mundo ay isang beses lang. Tama po ba? Isang beses lang tayo mabubuhay at pagkatapos ito ay mamamatay na tayo. Pero I have a good news. At after this life, after pala nating mamatay, muli tayong magre-resurrect kasama ng Panginoon. Ang good news ko po sa inyo, ay sa glorious body na pala yan. Philippians 3:21, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Yung katawan natin, buhay pa tayo, naaagnas na, tama ba? May ganun ba? Grabe naman. Lumuluma, kumukulubot, tama po ba? Kahit anong gawin natin, pagpapaganda na sisira. Pero alam mo ba, pag tayo binuhay na muli ng Panginoon, sa second coming niya, we will have this glorious body na hindi kailangan, 'di ba, ng sunscreen para hindi pumangit ang katawan, pero perfect body. So the resurrection of Jesus guarantees that everyone shall rise to. And last but not the least, anong result ng resurrection ni Jesus? Is that we are no longer under the sting of sin. Wala na tayo sa kamandag ng kasalanan. Pwedeng magkasala minsan, pero wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil sa pagkamatay ni Jesus. Palakpak naman po sa Panginoon. Pwede bang recall natin yung napag-usapan? Pwede natin picturean, take note. Okay, what are the 4 wonderful messages from the resurrection? Number 1, don't be alarmed. Huwag kang matakot. Okay ba yun? Sabi nga nung kata, huwag kang matakot gumalaw. Iba pala yun. Sumayaw ka lang daw. Kaya nga dapat today nagsiselebrate tayo eh. Bagamat may mga problema sa buhay, may mga challenges, may sakit, pero hindi. I will not allow these things, di ba? Para sabihin sa akin na matakot. No, magtitiwala ako sa Diyos. Huwag kung sino hinahanap, hanapin mo si Jesus. Pangatlo, He has risen. Magulat ka, may mga binubuhay muli ang Panginoon Diyos sa bawat isa. And pang-apat, He is not here. Next, ano ang result ng resurrection? It proves the existence of God. Mga kapatid, totoo ang Diyos. Pangalawa, it proves that Jesus is the true God. Wala nang iba. Only Jesus. Pangatlo, we will also be resurrected. And last but not the least, we are no longer under the sting of sin. Alam niyo po, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang pinakamatinding recorded miracle na nagdulot ng change sa course of history ng mankind. Sa resurrection, na itatag, tumayo, at nagpapatuloy ang Kristyanismo. Andyan yung yabang natin, kasi yung tagapagligtas natin, di
hindi lang pinanganak, hindi lang nabuhay, hindi lang namatay, pero muling nabuhay. At kasama natin hanggang ngayon. Because Christ rose, materialism, communism, atheism will fall. Mga kapatid, pwede bang sabihin mo ulit sa katabi mo? Pwede sabihin mo sa sarili mo, huwag kang matakot. Come on, di ko alam eh. But God is just telling you right now, huwag kang matakot. Sabi nga nung kanta, because He lives, I can face tomorrow. Sabi nung kanta kanina, Jesus Christ, my living hope. Ikaw ang pag-asa ko, Lord. Maybe parang sabi ng doktor, sabi ng iba, wala ka ng pag-asa, wala na mangyayari sa pamilya mo. But let me tell you this, may isa ka pang pag-asa. And that's Jesus Christ. Huwag sino-sino hinahanap. Ang tao extension lang. Lahat sila may hangganan. Alam mo, yung mga taong susuporta sa atin, minsan naubos eh. May mga taong nagsabi sa'yo, ganto-ganto, pero tao lang sila eh. Pero si Jesus, ang constant, consistent, at nag-iisang tagapagligtas natin. Kung ang kamatayan kinayang i-turn ng Diyos into life, ano pang hindi niya kayang gawin? Nothing is impossible with God. Lumalabas. At dahil sa resurrection ni Christ, ito na ngayon, ang mensahe that God exists, that Jesus is the Son of God, and is the true God, that we will also be resurrected, and that sin has no longer power over us. Mga kapatid, itong nangyari ngayon, itong Holy Week na to, hindi ito kwento. Kasi magugulat ka, parte ito ng history ng tao. Historically, it was proven na one day, isang araw, merong isang tao, sinaktan, walang kasalanan, binayubay sa cross, namatay, ngunit pagkatapos ng pangatlong araw ay muling nabuhay. Mabuti ang Diyos at purihin natin ang Diyos. What a wonderful Savior we have. Worship Him. What a wonderful Savior we have. Adore Him. And what a wonderful Savior we have. Die and serve for Him. Mga kapatid, happy Resurrection Sunday. Jesus is alive. Tatayo tayo lahat. Pwede bang purihin natin ang Diyos, sambahin,